mga kadonatics, nako, nakakatakot na sa Pilipinas. You are not allowed to express your ideas and opinions about the government ngayon. Kasi dalawa lang yung patutunguhan mo. If hindi ka ma-block ni Meta, ma-delete yung account mo or page mo, makukulong ka. Iba na ngayon. Kasi ang Armed Forces of the Philippines may memorandum na wag ka nang magsalita against the government. If it is negative, think about it mga kadonatics. Better not posting at all kasi makukulong ka. Yan yung mga pahayag nila. Though hindi nila sinabi na makukulong ka, but the context of the memorandum is you'll be in jail. Naku mga kadonatics, silent martial law na nga ba? Well, I believe silent martial law na sa Pinas and you just don't know it yet. Ang dami ng pages, accounts sa Facebook ang nag-delete dahil lang sa pagsasalita ng katotohanan. Dahil lang sa pag-express mo ng opinions about the government. I am being reminded sa time ni Paul mga kadonatics. Sa time ni Apostle Paul in Romans chapter 13, it's the time of the Roman oppression. At ang sabi ni Paul doon, we are obliged to follow the rules and regulations. We are obliged to follow the government. We have to submit, pay our taxes, follow the law. Pero anong sabi niya sa chapter 5 ng Romans verse 29? Kasi in Romans 5, sinabihan sila na stop spreading the good news about Jesus. At anong sabi ni Paul? I would rather obey God than man. Paul admonishes here that as far as we submit ourselves to the government, but we should not follow the blind obedience. Kung anong nakita natin sa government that is something oppressive, dapat i-express natin, dapat punahin natin. Pero ang nangyayari ngayon sa government, we are being silent. Iniisa-isa na lahat. Remember, yung vloggers na hindi pumunta sa TRICOM, pinasubpinan na sila. At kung hindi sila dadalaw for the third time, makakontempt sila, habulin sila ng batas at ikulong. Nakakatakot na mga kadonatics. Let's watch this video. Stilan, twisting. Ano nangyayari ngayon? Ang dami ng pages ng mga civilian na na-delete dahil lang sa pagsasalita, dahil lang sa pag-express ng opinions. And worst comes to worst, makukulong ka pa mga kadonatics. Just be careful na ngayon kasi iba na yung Pilipinas. Okay na yung mga OFWs natin. You can express your opinions as much as you want kasi you are outside the premises of the Philippines and at least hindi ka makahabol agad nila. Pero one thing for sure, ang sinasabi ng AAP na to is totally different sa mga nangyayari ngayon. Itong memorandum na ito, naglabas sila dahil sa isang police na nagpahayag ng opinions and express ng ideas about sa politics na pinatawan ng 5 administrative cases dahil lang sa pag-express ng ideas niya about this government. Sabi niya doon, in the whole context, I will not submit to the government if ang sinasabi ng government is wrong. Hindi mo ako pwedeng uutusan kung alam kong mali ka. Yan lang yung context doon. Pero ano nangyari? Ang AFP, ang PNP, na-alarma sila masyado sa statements niya. Anong ginawa nila? Pina-neuropsychotic test siya. Kasi wala na daw sa katinuan. Wala na pala sa katinuan ngayon ang mag-express ng ideas. Tingnan mo yung videos. Napaka-sane niya magsalita. And he is in the right mind. Pero i-test ka for mental health, that is depression. At ipapalabas yan nila na he is mentally retarded. Kaya nasasabi niya yung mga ganun. What the heck? Kawawang police. Promise. Grabe no? If you want to express your opinions about the government, better resign if you are part of the AFP, PNP, or whatever armed personnel you're in. Anong ginawa nila sa police? Ngayon, may 5 administrative cases siya. That is too much just for expressing himself. I could say that we are no longer a democratic country based sa mga nangyayari Ang daming mga accounts na close pages dahil lang pag-express ng ideas. Isa lang dito, ang pinakamatindi, yung TRICOM. Exclusively for Duterte vloggers. Sabi pa nila, phoros anti-government, fake news. And what about the BBM bloggers na ang dami ding fake news about the Duterte? Of course, you are with the government. Hindi ka ipapatawag. Ganon sila. You can no longer express your ideas and opinions without being threatened. Ganon na ngayon mga kadonatics. That is exclusive para sa mga Duterte vloggers lang. Isn't that too much, right? Kung gusto nyo ng fake news, isama nyo lahat ng mga vloggers ng administrasyon ito. Kasi ang dami lang fake news. Halos lahat ng sinasabi nila fake news. Let's go. Yeah. Ay, constitution.
There's nothing wrong about following the Constitution. Pero maging fair naman sana tayo. Kung ikinandem ang isang side, dapat i-condemn din yung the other side. Pero ang nangyayari ngayon, lahat na lang, pag ikaw ang maka-Duterte, if you support the Dutertes, siguradong mananagot ka. Yan na yung nangyayari ngayon eh. Okay, this case, Ate Sheila, nagpakalat ng HK, victim daw yung anak niya. Kinasuhan ba ang nagpakalat nun? Sinabi ng PNP that they will conduct an investigation? After few days, makakalimutan lang yan. One-sided talaga ang nangyayari ngayon. Ay, nako. Bye.